Last Wednesday, mainit na usapan ang naganap sa unang episode ng two-part series natin na Soltera. Narito ang ilang mga highlights sa Soltera 1. Ba't di ka maghanap nung when I was in Australia? Ba't di ka maghanap ng Australian? Ba't di sila maghanap sa akin? Ba't di maghanap sa kanila? Hello? Tulad sa anak ko. So, syempre, lahat muna sa kanya. Kasi pag nag-asawa ko, habang pinag-aaral ko siya, baka mamaya magka-asawa pa ako ng yung funds para sa ano ko, baka mapunta pa sa asawa ko. So, Threat bale. So, siya muna. Natapos na siya, pwede na ako ngayon. Ako din, sabi ko, wala akong kayakap. Buti pa sila magkayakap ang ginaw-ginaw. Painitin mo rin naman ako. Nasunog ka? Hindi, you know what happened? Nakakatawa. Ang kwela nga ni Lord, nakapulot ako ng gloves. Tsaka nakapulot ako ng scarf. Pero iba ka rin, comedian ka rin eh. Gusto ko, ang lalaki na naka-gloves. Lalaki. Para kompleto na, di ba? Ikaw, Mini, ha? Depende. Yung mga babae. Depende naman yun sa Hindi, tapos biglang, satisfaction. hello, how do you do? Bigla na pakilala. Bumawi. Sakto. Pero sabi ni Lord sa kanya, kung yan, para sa'yo, best mo na yan. Paano pa yung nire-reserve ko para sa iyo? Diba? So, the Lord is reserving you, diba? Wala na bilang kilig. Sabay ganun. Grabe, baka makilala mo na paglabas mo dito. Why not? Yung guardia, lagi ko nasusalubong. About Mini, paano ka ba prepare? Siyempre, patience, di ba? As you wait. Oo. Habang binigyan naman niya ako ng 7 dogs. Sabi na ko, Mommy. Oh, patience nun. Pang dog ka na lang. Kasi nga, siyempre, mababay pag sinabi mo, sit, play dead. Huwag ka sagot. Di ba? Yan lang. Ayaw ka marinig. Yan lang, di ba? Sabi nila. Naiisip ko kung anong klase ng husband. Pwede yun. Sabi na ng mga Under friends the ko, tire. siguro veterinary na lang ang pangasawa mo. O kaya trainer. Kasi sabi na yung aso. Interesting talaga ang topic na yan among women. Yeah, kami mga lalaki, interesado din, pero not as interested as you apparently. Kayo kasi mga lalaki, you tend to be more logical, di ba? Factual and practical. Pero kami mga babae, medyo emotional. Sabi nila, men prefer daw respect more than love. Pero kami mga babae, ang hinahanap namin, pagmamahal. Katulad na lang nitong si Hazel na naghahangad ng pagmamahal. Let's watch her story. You know the feeling of inappropriate giving of yourself to these men na hindi mo na maasawa. It caused me so much shame. The feeling that you're dirty, that you're not worthy. Pinanganak ako, laging absentee father. Laging puro career ang iniintindi niya, walang masyado affection. Alam mo, emotionally absent. Not really connecting with us. So parang naglo-long ako for male love, parang affection. Nag-crave ako niyan sa mga boyfriends, sa mga relationships. Nagkaroon ako ng relasyon nung 16 years old ako. From the very beginning, very obsessive na ako sa relationships. I feel that a boyfriend will complete my life. So, tingin ko magiging mas masaya or mas kompleto ang buhay ko kung merong karelasyon. Parang kulang yung pagkababae ko kung walang magkakagusto or walang karelasyon. Since then, parang hindi ako nababagante. Sinusukat ko yung worth ko in terms of the number of men na may gusto or na nanliligaw. I felt strong, I felt secure, I felt complete, I felt in control. Parang I have life because these men are giving me attention. Habang tumatagal nga ay lumalala ang pagkahaling ni Hazel sa isang karelasyon. Masyado nang magkadugtong ang buhay namin. Hindi mo kayo mahihiwalay. Hindi ko maisip yung future without this guy. Kung magpaplano ko ng buhay ko, kasama tong guy. Sa mga panahong ito, nakakilala sa Panginoong Jesus si Hazel. Unti-unting nabuksan ang kanyang isip sa mga bagay na hindi pala niya dapat gawin. Yung pala, it was an idolatrous relationship. Ang worship ko itong lalaking to, itong creation na to, instead of Jesus. I get my life from this person, tapos umiikot ang mundo ko from this person, which dapat hindi. Also, may inappropriate sexual behavior na talagang nag-break
ng boundaries. Siyempre, that's sin. And so, gusto ng Panginoon i-end. Nangungusap ng Lord, sabi niya, you have to give up, to let go of this relationship. And pumasok ng Panginoon, siya yung nag-orchestrate ng breakup. I was so bent to the point na kailangan magmakaawa. Talagang hirap na hirap ako, parang hindi ako makahinga. Alam mo yung nag-manifest siya physically, yung turmoil and torment in my heart. The thought of being separated, nag-trigger ng abandonment, deep sense of abandonment, na way back pa siya. So I couldn't stand up, parang hindi ako makafunction talaga. Kung pwede lang, nakahiga lang ako sa kama maghapon. And so every day was a nightmare. Tuwing gigising ako, iyak agad, wala na siya, mag-isa na lang ako. So parang sa-suffocate ako, parang mamamatay. Sa tulong ng pamilya at kaibigan ay nakaahon si Hazel sa kanyang pinagdaraanan. Sinubukan ni Hazel na baguhin na ang kanyang buhay. Subalit hindi nagtagal ay nahulog na naman siya sa patibong ng kanyang puso. So hindi naman ako makaalis, hindi ko kaya my own effort. During the time na hirap ako, sabi ko, Lord, bakit ko pa kailangan daanan to? It's either patayin nyo na lang or, heal me, help me, rescue me. So sabi niya, be still and I will rescue you. Talaga, I really cried and sabi ng Panginoon, I'm extending you grace. And I cried kasi nararamdaman ko agad yung presence ng Holy Spirit and it was yung presence of grace and love and mercy and compassion. He assured me of His love, fatherly love. He reminded me who I was. Sabi niya, you are the daughter of the King. You are the daughter of the Most High. Know who you are. Hindi nakasalalay identity mo kung sino yung lalaki for the season. When you are assured of who you are and when you know your Father in heaven loves you, you will say no to lesser love. You will have the power to say no because you have tasted of the Father's love. No to sexual sin, no to emotional dependency, no to mga promise of what? Quote-unquote love. Parang walang kahihinatnan. Talagang ang security mo lang, ang iinuman mo lang ang Panginoon. Ngayon nga ay full-time worker si Hazel ng Living Waters Ministry, isang komunidad na tumutulong sa mga taong dumadaan sa mapapait na yugto sa kanilang buhay. I am able to minister to women who are experiencing the same. And sabi niya, you will be a vessel for the broken. You will be a conduit of God's love for those who are also in hell, hell on earth. And with my dad, maraming series of healing din yan. Asking for forgiveness, releasing him for the things na hindi niya binigay or for the things na ginawa niya. Very open kami how we have hurt each other, how he hurt us in a way. And very apologetic siya and repentant. Ngayon, may asawa na ako. God gave me His best. Pero bago niya binigay sa akin yan, 2 years ako walang boyfriend. Di ba dati, wala, kailangan may lalaki every second, every moment, every season of my life. Pero ito, 2 years, kayanan ko. He made sure healed enough ako before kami nag-relationship ni Benji. Pag love na totoo, freeing. It's not compulsive, it's not obsessive. Yung side mo parang may rest, there's peace. Nalaman ko rin na ang talagang magmamahal lang pala talaga sa akin, Panginoon. At hindi ko makakuha yan kahit kani-kanino lang. Alam po ninyo, Benji and Hazel today are being mightily used of the Lord in restoring and redeeming, in helping the Lord to restore and redeem lives all over. And that's the kind of God that the God of the Bible is. God is in the business of restoring and redeeming. Kahit na madilim yung pinanggalingan natin, God is able to turn that around and use it so that we can be a blessing to others. Alam po ninyo, Hazel's situation is very common these days. Lumaki siyang sabik sa pagmamahal ng kanyang ama, kaya nung lumaki siya, hinanap niya ito sa kung sino-sino lalaki. And she ended up being hurt by them. Katulad ka rin ba ni Hazel? Naghahanap ka ba ng pagmamahal ng isang ama? Well, and wala yung ama mo, naririyan lagi ang ating Ama sa langit. Naghihintay na buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Would you like to invite Him to come into your life today? All it takes is a simple, very just heartfelt prayer.
bow your head with me and just pray from your heart. Father God, lumalapit po ako sa inyo sa ngalan ni Jesus. I understand, Panginoon, that you were willing to send your Son to a cross on Calvary 2,000 years ago to take my place, to be punished for my sins. And yet, Father, you knew what pain this was going to cost you. Jesus knew what pain this was going to cause him. And yet, He did it dahil sa pagmamahal niya sa akin. Panginoon, maraming salamat for the love that you poured out on Calvary, for the love that brought Jesus to the cross to die for me. Panginoon, I accept the sacrifice of Jesus on my behalf as forgiveness for my sins, Lord, which I can never repay you for. I can only surrender my life to you, Lord, in thanksgiving and say, Lord, would you lead my life, Panginoon, mula sa araw na ito, isinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. I want to live a life that is worthy of the Lord Jesus Christ. Would you fill me now, Panginoon? Would you fill my life with you? Would you give me a hunger for your word that I might live for you? Thank you, Lord, for what you've done for me today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ng kaligtasan, maaari po kayong tumawag sa aming prayer center sa 810-7717 or 810-7176. Maaari rin po kayong mag-text sa numero na nakikita nyo sa inyong mga TV screen. Pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga mensahe or prayer request sa aming Facebook wall. I-type lang po ang The 700 Club Asia. And you can also tweet us through our Twitter account. Just key in the words, The 700 Club Asia. Sa aming pagbabalik ay ipagpapatuloy natin ang ating mainit na talakayan tungkol sa isa sa pinakapaboritong topic ng mga kababaihan, ang pagiging single. Susunod na po yan. Stay tuned. Being a single mom, syempre very prone ka eh. Alam ng mga lalaki na, uy, single to. Uy, gano'n. Uy, napatapos na yung anak. Uy, parang gano'n. Pag sinabi niya, you are the apple of my eye. Parang, weh. Parang magdudahan po yun. After a month, apple of my eye. Eh, kapag halimbawa nagka-ebag ako, nagdapa ako, nagkabukal ako, sasabihin mo pa kaya sa akin yung hello. Parang, you know what I mean? So, Manood ng The 700 Club Asia ngayong gabi at manalo ng librong Solo Flight ni na Grace Chong at Francila Canilao. Paano? Sagutin lang ang tanong na ito. Ilan lahat ang aso ni Minnie Aguilar? A. 10 B. 7 o C. 5? Oops, teka, huwag ka munang tatawag. Dahil bukod sa librong Solo Flight, makakatanggap din kayo ng librong Finishing Well ni Bob Bufford. Paano? Sagutin lang ang pangalawang tanong na ito. Ano ang Bible verse na binanggit ng host sa katapusan ng show ngayong gabi? A. Matthew 6:33 B. Matthew 3:66 o C. Matthew 6:36. Ang unang 5 makakatawag at makapagbibigay ng tamang sagot sa dalawang tanong ang siyang magwawagi. Kaya, nood na ng The 700 Club Asia. Bawat minuto marami ang nangyayari. May nawawalan ng pag-asa. May nagkakasakit. May nalulubog sa utang, may naghihiwalay, may napapariwara, may naghahanap ng makakausap. Kahit anuman ang nangyayari sa iyo, narito ang 700 Club Counseling Center para makinig sa bawat minuto ng buhay mo. Tawag na sa 810-7717 o 810-7176. We're here 24/7. Alam niyo bang nasa radyo na kami? Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Totoo po. Hatid namin sa inyo ay public service, True to life stories, drama, counseling, sa totoo lang, The 700 Club Radio. Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa totoo lang, The 700 Club Radio. We are back
back at kasama pa rin natin ngayon sa ating part 2 ng episode nating Soltera. Please welcome back comedian actress Jackie Oda and actress Minnie Aguilar. Hello again. Ayan, enjoy tayo. Hello again. Okay. So sa panahon natin ngayon na sinasabing mas empowered na raw ang mga kababaihan, marami sa mga kababaihan ang mga pinipiling maging single na lang, magkaanak at mag-live-in na lang. So, anong masasabi niyo tungkol dito? Yan. Masyadong liberated. Oo, masyado. Hindi, syempre kung ang titingnan natin, kalakaran ng mundo, mas simple nga naman. Oo nga. Konting problema, di ba? Less complicated. Pero kung titingin ka sa Word of God, hindi ganun ang Standard. orchestration ni God sa family. Gusto niya syempre His ways. marriage. Di ba? Kaya nga His ways are higher than our ways. Thoughts are higher than our thoughts. Iba talaga. So, marriage first before children. Kung sa mundo, okay yun. Hindi na ganun. Pag sa mundo ka tumingin, mas lalo ka pang mapapahamak pag nakisunod ka sa kalakaran, where parang hindi talaga peaceful. Okay. At saka mapapala mo rin yun eh. Well, hindi naman punta biblical din. What you sow is what you reap. Okay. Maybe hindi mo man siya mapala ng medyo bata-bata ka pa, but later on, babalik lahat sa'yo Mararamdaman mo rin yun. yun. Unless talagang i-really surrender ito ka. May consequences, yun ang sinasabi. Consequences talaga. So, aware kayo na yung hindi nila mapipili kung anong maaaring mangyari, kung ganitong klaseng path ang Yes, you have the nila. freedom to do that. But the Yeah. thing is, What will be the response mo, consequence? exactly, paano ka mag-respond sa consequences afterwards. Okay, bilang miyembro ng showbiz, paano nyo naibabahagi ang magandang balita using your testimony bilang mga single mom? No? Ano ang mga challenges na nafe-face nyo pag ginagawa nyo yun? Being a single mom, syempre very prone ka eh. Dami Alam ng na mga po. lalaki na, uy, single to. Uy, gano'n. Uy, napatapos na yung anak. Uy, parang gano'n. Syempre, you really have to pray, no? And I think, first and foremost, your life is your best testimony. Okay. Pag nakita nila yung pamumuhay mo, sometimes you can preach without preaching eh. Correct. Your life is your message. Oo. Sabi nga ni Simpleng Paul, you simple. are the letters, di ba? Na Exactly. binabasa ng ibang tao tungkol sa Panginoon. Okay, so it's more of lifestyle. Exactly. ang pinapakita Lifestyle, ninyo. testimony, Oo. nga yung backing up what you are studying the Word of God and living it in the natural way sa reality. Kumbaga, Saka since yung awareness mo na rin being a follower of Christ. yung sinasabi nilang, walk your talk. Exactly. Mahirap yun, no? Minsan, kailangan talaga. Kaya minsan Pray. huwag ka na masyadong mag-talk. That's true. Diba? Huwag ka masyadong preachy. Kasi, Parang diba? Exactly. Walk na lang talaga. Yeah. Ano ang pinakamalaking lesson na natutunan ninyo sa mga naranasan nyo sa buhay na gustong-gusto nyong i-share sa mga single women? Ano kaya? Ako gusto kong i-share sa mga single women na totoo yun na seek ye first the kingdom of God in all His righteousness. And everything else will be added unto you. Sa akin, binigay na lahat. Asawa na lang. Waiting. Diba? So, alam mo, tsaka yung hunger mo kay God. You know, sometimes siguro kaya nakakalimutan kung na yung boys. Ayan. Kasi syempre, i-prayer ko naman kasi yun na, Lord, always make me hungry for you. Go hungry Parang for you. first things first. Yes. Diba? Yun. Masaya. Masaya ang buhay ng nasa iyo ang Panginoon. Tama. Jackie, Same thing din with agree. Minnie. Yung relationship talaga kay God, kay Jesus. Yung, ako nga sa totoo lang, bitin pa eh. Tama. Yung stand ko ngayon. More pa, I wanna know. More intimacy. Intimate. Yung, ano bang iniisip mo na, gusto ko i-share mo naman sa akin, magkwentuhan tayo. Yung gano'n, yung, sabi yung napaka-spiritual mo naman, gano'n eh. Yung gano'ng kababo. Yes, even my clothing, gusto mo ba itong suot ko? You know what I mean? Yung, gusto ba yung hair ko na? Paano ba? Yung mga ganyan. So, more of Him. Kasi talagang may peace, may joy. So, itong mga manifestations na experience ko, having a relationship deeper to Jesus, like, hindi ko ito mabibili sa department store. Even sa kasang store, mapunta man ako ng ibang bansa. Yes, the pleasure is there, but Exactly. yung Peace of mind. yung relationship talaga na talagang masasabi mong ito. And ang maganda pa nun, yung when I read the Bible, ito yung the sweetest word
na hindi ko nakukuha sa labas na pag sinabi niya, right. you are the apple of my eye. Parang, parang kung dududahan mo po yun, si God na nagsasabi. So, pagka lalaki, Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. after a month, apple of my eye, kapag halimbawa nagka-eyebag ako, nadapa ako, nagkabukol ako, sasabihin mo pa kaya sa akin yung hello. Parang, you know what I mean? So, Yes. Yung sinasabi nilang talagang unchanging, unfailing love of the Lord. so kahit anong mga angst mo sa buhay, parang hindi ka susumbatan. Yung ganon, yung kahit na ano pang itsura mo. Gracious. Kahit na hindi ka pa nagmumumog, sabihin sa'yo yung ganon, parang, melt ka na, di ba? Wonderful, Jackie. Bago tayo magpatuloy sa mainit nating usapan, we will pause for a few reminders. Paano nyo ipinaliwanag sa inyong mga anak ang status ninyo at ano naman ang kanilang mga response? Pinalaki ko siya na kahit wala kang dad, on residential lang naman yan, but you have a heavenly father. Okay. Ganyan. Umalis na yung Okay. father niya. So, Okay. 2 months pa lang yun. So, when she started growing up, talagang minulat ko na siya na ito yung buhay natin. Okay. Ako yung mommy mo, ako yung daddy mo. Yung ganon. May mga pagsisisi ba kayo sa pinagdaanan ninyo? Ay, marami. Baka hindi kasya sa show. Hindi kasya. Pagsisisi? Manood ng The 700 Club Asia ngayong gabi at manalo ng librong Solo Flight ni Grace Chong at Francie Lacanilao. Paano? Sagutin lang ang tanong na ito. Ilan lahat ang aso ni Minnie Aguilar? A. 10 B. 7 o C. 5? Oops, teka! Huwag ka munang tatawag. Dahil bukod sa librong Solo Flight, makakatanggap din kayo ng librong Finishing Well ni Bob Bufford. Paano? Sagutin lang ang pangalawang tanong na ito. Ano ang Bible verse na binanggit ng host sa katapusan ng show ngayong gabi? A. Matthew 6:33 B. Matthew 3:66 o C. Matthew 6:36. Ang unang 5 makakatawag at makapagbibigay ng tamang sagot sa dalawang tanong ang siyang magwawagi. Kaya, nood na ng The 700 Club Asia. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, The 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Nagbabalik po ang The 700 Club at kasama pa rin natin sa studio sina Jackie Oda at Minnie Aguilar. Very comfy na kami dito. Okay, Jackie, Minnie, paano nyo ipinaliwanag sa inyong mga anak ang status ninyo at ano naman ang kanilang mga response? Sa akin kasi, maliit pa yung daughter ko. Sinabi ko na sa kanya kung ano yung totoo. Na single mom ako, tayong dalawa lang. How old was she? How How liit? She was only 2 months. Oh, really? You started Infant talking pa to her lang. na? Oo. Hindi, infant pa lang nung umalis na yung Okay. father niya. So, Okay. 2 months pa lang yun. So, when she started growing up, talagang minulat ko na siya na ito yung buhay natin. Okay. Ako yung mommy mo, ako yung daddy mo. Yung ganon. So may mga panahon na hindi mo ako makakasama ng madalas kasi magtatrabaho ko para to send you to the best school. Like ko sinasabi sa kanya na necessity is different from luxury. Okay. Yung necessity, I will send you to the best school. You may not have the original Barbie and the most expensive toys, but you will go to the best school. Yun yung naging decision. Oo, na talagang you may have less of Other things. of other things, but you can count on me and I promise you
to give you the best education that there is. Okay. Yun ang pinangako ko sa so please help me, sabi ko sa kanya. So, we pray together and talagang sinasama ko siya sa church, sa mga Bible study. Ano yung response niya? Naiintindihan niya. Okay. So she received it. She I received praise it. God na yung anak ko lumaking prim and proper, mabait, tahimik, kabaliktaran ko. Maingay ako. Siya talagang hindi nagsasalita kung hindi mo siya tatanungin. Ang biyaya ng Panginoon. Ganun talaga sa kanya, binigay talaga yon. So, masaya naman. So, lumaki kaming nakakaalaman talaga. Alam niya kung anong status. So, okay lang. Okay, how about you, Jackie? Ako naman, since son naman yung sa Male naman, oo. male naman. So, more on yung relationship ng opposite sex. Okay. Na, well, magkaiba naman kasi kami ng background eh. So, meron yung responsibility. So, I made a decision to be responsible to you as your parent. Ganon. So, yun yung naging ano ko sa kanya. So, and then, may mga times na, what do you call it? Sinacrifice ko sa lahat ng mga dapat na i-enjoy ko. Oo. But now, nung lumalaki na siya, nagkaroon ng response yun ng in a positive way, in a good way, saying, walang abog-abog na sinasabing, Mom, I love you, ganon. So, pinalaki ko siya na kahit wala kang dad, on residential lang naman yan, but you have a Heavenly Father. Okay. Ganyan. And then, since, kasi nasa womb ko pa lang siya, may seeding na yan I was surrounded with a spiritual family when I get it. So, since nasa showbiz na hanggang till now. So, nakatulong ng malaki yon. And then, these people around me really helped me a lot emotionally, lalo na pag mga father image, andyan sila nakakalat. And I'm very open. Sabi ko, bro, alam mo na, sitwasyon. So, may mga camping-camping. Pwede bang mahiram ka mo? Okay, isama mo with you. So, they really supported me in this way. So, kaya, yung anak ko lumaki na secure, in a way. I don't know kung paano niyo siya i-evaluate when he goes. So, and then, nakakarinig naman ako ng mga positive response. Yes, feedbacks. Pag may mga ganyang issues. So, and ang pinaka-reward ko doon is that I witness yung pag-surrender niya kay Jesus. He was like 11 years old that time. Yun ang pinaka-great reward ng aking sacrifice. So it was like, na-introduce ninyo very early ang concept of a Heavenly Father sa kanila. Ano bang mga pangarap ninyo para sa inyong mga anak? Do you have dreams or thoughts about the future of your children? Kung ako nabigyan ng God's best na wala pa talaga yung yet to come, di mas more pa sa mga anak namin, sa son ko. So your pangarap is for God's best in his life. For God's best. Sa career niya, everything, in all manners. God's plans for him. Ikaw naman. Ako, ang pangarap ko para sa anak ko, yung talagang gawin niya yung buhay niya na ang Panginoon talaga on top of everything. And I pray so hard na bigyan siya ng isang Christian partner. Yan ang gusto ko. Alam mo, i-affirm ko kayo mga godly mothers. Hindi kasi meron akong talk na inattend. Tapos the Harvard Business Review came out with this report na hindi lang ang mga successful individuals in society, hindi lang EQ, hindi lang IQ, meron pa ngang AQ eh. Ano naman yung adversity quotient daw, yung nagdaan sa hirap, no? Hindi lang daw yun ang importante. Ang lumalabas na talagang importante is SQ. Spirituality quotient. Ibig sabihin, meron silang awareness at relasyon sa Diyos. Nice. Diba? That's Amazing. nice. Okay. That's good affirmation. Yeah. May mga pagsisisi ba kayo sa pinagdaanan ninyo? Ay, marami. Baka hindi kasya sa show. Hindi kasya. Pagsisisi? Meron. I mean, is there one top of mind that you probably... Sabi nga, di ba sa Bible na, though your sins are red as scarlet, I will wash them and cleanse them, make them as white as snow. So, kung ano man yung pinagdaanan ko, talagang, sabi ko nga, sana noon pa, Kristiyano na ako. Marami sana akong naiwasang kapahamakan sa buhay ko. Pero sabi naman nila na, baka kung pinanganakan ng
from Ganon. Christian family, Yeah. baka hindi ganyang kalakas yung conviction mo. So, whatever it is, past is past. May pagsisisi, yes, may regret. But the best thing that ever happened to me was when I found out how much God loves me. Ako naman, Romans 8:28. Okay. Everything has, Works out for good. For good and may purpose talaga. Same thing yung sinabi rin niya na kung hindi rin ako naging ganun before, baka naman iba ding level. Hindi ko na ini-imagine yun. Basta sa akin now, in everyday living, past is past, move on to the present and then the future. Okay. So, galing. Okay, dagdag na mensahe para sa mga televiewers ng The 700 Club. Ayan, baka meron pa kayong gusto pang sabihin sa kanila after. O, dami din. Magiging single, magiging Masaya. relationship. Masaya, okay. Alam mo, silang masasabi ko na sa mga Christian viewers natin, no? Yung sinasabi ng mundo na off yung pagiging Christian, no, it's not. Ang pagiging Christian, yes, is napakasaya talaga. Kasi hindi mo masasabi yon kung wala ka talagang deeper relationship kay Jesus. Na masasabi yung God is good. Para masasabing God is good, hindi mo ganon. And yes, yung pagiging Christian is, it's not storm-free. Storm-free or but it's problem-free. Sa langit pa yun. storm-proof naman tayo na, storm-proof. you know, yung ibang level yung nakay God ka sa wala eh. Yes. Na same thing, parang karera, same kayo nagkumakarera, pero ikaw, there's something around you na merong, alam mo na sa sense mo yung presence ni God sa buhay mo. Apart from nothing na talagang iba, basta ganon. Okay. So, pagiging Christian, challenging siya, but it's worth na pagdesisyonan ng hindi ka talo, parang ganyan. Iko-quote ko yung senior pastor namin, si Pastor Peter Tancho. Sinasabi niya na Christian life is not hard. It's impossible. Oh, yes. Tapos minsan, yung message, bakit daw ganon yung non-Christian, mas marami pa yung pera niya, smuggler siya, ganyan. Bakit itong Kristiyano, hirap na hirap, no? Kasi lagi yung sinasabi, like, wag mong tingnan yung ngayon. Tingnan mo yung big picture. Like, tingnan mo yung buhay ng isang Kristiyano 5 to 10 years from now. At tingnan mo yung buhay ng isang Kristiyano 5 to 10 years from now, which is indeed very true. Yes, No, yes. Abangan mo lang, no? A couple of years, makikita mo talaga yung kaibahan ng tinatahak Difference, yes. ng Christian sa hindi. Kasi pagka Kristiyano ka, salat ka man sa material, salat ka man, pero yung joy, Yes. yung smile on your face, yung sleep mo. At saka ang gaganda natin, no? Iba yung glow. Totoo, makikita mo kahit na wala kang The makeup. glow. Only Jesus can touch our skin. Amen! Something to that effect. Masaya. Hindi, masaya ang buhay ng Kristiyano. Masaya. Okay, thank you so much to Jackie and Minnie. I mean, you have once again blessed our Thank set. you. Maraming salamat. More compelling stories when the 700 Club returns. Please stay tuned. Isa po sa pinaka-greatest calling ng Panginoon sa mga babae ay ang pagiging ina. Pero paano naman yung mga may calling din na maging single for life? Manood ng The 700 Club Asia ngayong gabi at manalo ng librong Solo Flight ni na Grace Chong at Francie Lacanilao. Paano? Sagutin lang ang tanong na ito. Ilan lahat ang aso ni Minnie Aguilar? A. 10 B. 7 o C. 5 Oops, teka! Huwag ka munang tatawag. Dahil bukod sa librong Solo Flight, makakatanggap din kayo ng librong Finishing Well ni Bob Bufford. Paano? Sagutin lang ang pangalawang tanong na ito. Ano ang Bible verse na binanggit ng host sa katapusan ng show ngayong gabi? A. Matthew 6:33 B. Matthew 3:66 o C. Matthew 6:36 Ang unang 5 makakatawag at makapagbibigay ng tamang sagot sa dalawang tanong ang siyang magwawagi. Kaya, nood na ng The 700 Club Asia. Pakiramdam mo ba ika'y nag-iisa? It was the end of everything. I was so frustrated and hurt. Walang kakampi at walang matakbuhan? I lost my job. Some friends have deserted me. Definitely wanted to die. Ngayon,
may kakampi ka sa laban sa buhay. 700 Club is just a text away. I-text ang iyong mga problema, pasasalamat at maging komento sa aming programa. 0920-222-8373 o 0917-406-5001. Sa iyong pag-text, makakaasa kang may kaagapay ka. Sama-sama nating angkinin ang himala at pagpapala ng Diyos. Text na! Bago pa napakain ng Operation Blessing ang 5,572 mga taong nasa lanta ng Bagyong Frank sa Aklan, o nabigyan ni Connie ng ngiti ang mga batang ito sa liblib na barangay sa Davao. Bago pa dumaloy sa poso ang malinis na tubig para sa Dumagat Tribe sa Montalban, o binigay ng mga kababayan natin ang kanilang buhay kay Jesus, bago pa maabot ang sinuman sa mga taong ito. Ikaw na aming manonood ay naging miyembro ng 700 Club. Hatid namin ang taos-pusong pasasalamat mula sa libu-libo nating kababayan na inyong natulungan. Kung hindi ka pa miyembro, kaibigan, tumawag na sa 700 Club at maging bahagi sa pagkilos ng Diyos sa ating bayan upang ipahatid ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Bilang miyembro, mapapakain mo ang mga taong naging biktima ng bagyo o digmaan. Maaabot mo ang mga taong may matinding pangangailangan at maipararating mo pa ang pagmamahal ni Jesus sa mga taong nawalan ng pag-asa. Bawat tao ay nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng mga magulang. Para kay Arsenia, ang pag-ibig na ito ay nais niyang ibahagi sa mga naulilang kabataan. Nag-umpisa ang hangaring ito ni Arsenia noong siya'y bata pa lamang. Ito ay dahil sa nakuhang inspirasyon mula sa mga magulang na parehong lumaking ulila. Naririnig ko yung kwento ng aking nanay at tatay na sila ay orphans and they were not treated nicely. Hindi sila nakapag-aral dahil wala silang nanay at tatay. So that burden ay nalagay sa aking puso na someday I could help children like my parents. Noong 1966 ay naging isang worker si Arsenia sa isang ampunan sa Balubundukin ng Mabitak, Laguna. Talagang hindi ako nadestino doon kundi tumulong dahil the need was great doon sa orphanage na yun. Talaga din na very poor ang kanilang situation. Yung management was not well handled dahil kukunti ang naghahandle sa mga bata. Upang mas lumawak pa ang kaalaman ni Arsenia sa bokasyong napusuan, nagdesisyon siyang magpunta sa Amerika para mag-aral. Nandoon yung seminary na Gordon Divinity School. And that's where I spent my 2 years schooling. It was my desire to further my studies, but these studies should be used when I'll be a missionary in my own country. Subalit habang nasa Amerika ay namatayan ng ama si Arsenia, naging mahirap sa kanya ang pagtanggap sa nangyari, lalo na't hindi siya makauwi ng Pilipinas. Hindi naman madali losing your father while you're away. And so of course it was hard, mahirap. I was not able to eat for 1 month. Wala naman problema, basta hindi lang pumasok sa akin noon ang food. All things went well. The Lord undertook. The help of the Lord was just sufficient in every need. Nakatapos si Arsenia ng doctoral degree sa religious education mula sa Gordon Divinity School. Pagbalik ng Pilipinas, dito na tuluyang nasimula ni Arsenia ang pagpapatayo ng isang bahay ampunan. Tinawag niya itong Grace Christian Mission. I went to the mountains. It was very painful. There was no food. There was almost nothing. And I said, this place is a hard place. But then the village captain said, sinabi niya sa akin na, oo, ganyan nga, pero nandito ang malaking pangangailangan eh. Sabi ko, ganun ba? And I prayed and the Lord gave me peace na doon kami. Kaya nag-work kami doon ng 23 years among the Dumagats. Sa kasalukuyan ay 40 taon na ang GCM at nakabase na sa Antipolo.
Sa patuloy na pangunguna ni Arsenia sa ampunan, lumaki na ang bilang ng mga ulilang kabataan na kanilang inaalagaan. Nagkaroon din ng sariling paaralan ang GCM para sa mga elementary at high school na estudyante. Yung vision namin ay itong mga kalat-kalat na mga bata, wala silang pakialam sa buhay. It is our desire to see them someday responsible people. And our mission is to really present to them yung teachings ni Lord Jesus Christ. We praise the Lord. Almost all of our teachers are product of the orphanage. And it is a very great inspiration sa akin. Seeing your own children once upon a time, nasa home sila, pinapakain mo sila, they don't even know how to take a bath. Ngayon, mga responsible people na sila. Ako ay dumating sa ampunan nung ako ay 10 years old at doon ko nakilala si Jesus as my Lord and personal Savior. Ang nagpakilala sa akin noon, siyempre ang aming mahal na nanay. Ang sabi nga namin sa kanya, ang tawag namin sa kanya ay ina ng mga ulila. Although wala ka naman talagang tunay na nanay o tatay, pero doon pinadama nila sa amin na kami ay mahal nila. Noong ako ay nakatapos ng college, bumalik ako sa Grace Christian Mission. Technical school, 20 years na ako nagtuturo dito para mag-serve uli. Gusto ko kasing kung ano yung naranasan ko, ipadama ko rin sa ibang tao. Sabi ko, kahit tadta rin ako ng ilang beses, hindi ko kayang iwanan ang grace dahil hindi ko kayang bayaran iyon. Tadta rin man ang buong katawan ko, hindi kayang bayaran yung ginawa nila para sa akin. 5 taon na po ako sa Grace Christian. Masaya po ko na nakapag-aaral po ko. Masaya din po ko na marami po kong kaibigan. Masaya po ako na nakapag-aaral ako kasi po gusto ko po paglaki ko maging teacher. Napapasalamat po ako kay Jesus na napapag-aral po ko dito at di po ako nila pinapabayaan. Pagamat walang sariling anak sapagkat piniling hindi mag-asawa, walang kakulangang nadama si Arsenia sa buhay. Higit pa sa sariling anak ang mga ulilang kinalingan niya sa kanyang bahay ampunan. Every time I think about the mission work, lahat-lahat na isipin natin, lahat ng hakbang natin, in everything, God should be glorified. Siya ang may control, siya ang may gawa. Instruments niya lang tayo. We work together for the glory of God and for the advancement of the gospel. Sabi ko, malapit na dadating ang Panginoon. Sabi ko, we will give account on what we have done. Nanay Arsenia, thank you for that wonderful example. Ang isa po sa pinaka-greatest calling ng Panginoon sa mga babae ay ang pagiging ina. Pero paano naman yung mga may calling din na maging single for life? Paano nila mararanasan ang motherhood? At isa nga sa paraan ng Panginoon dyan ay ang pangangalaga sa mga orphans tulad na nakita natin sa buhay ni Nanay Arsenia. Now, how do you maximize your singlehood? Sasagutin natin yan sa aming pagbabalik. Ay, ang boring ng walang partner. Kakainggit naman sila, ang sweet-sweet. Single ka ba? Nalulungkot at ang buhay ay walang gana. Manood ng The 700 Club Asia ngayong gabi at manalo ng librong Solo Flight ni Grace Chong at Francila Canilao. Paano? Sagutin lang ang tanong na ito. Ilan lahat ang aso ni Minnie Aguilar? A. 10 B. 7 o C. 5? Oops, teka! Huwag ka munang tatawag. Dahil bukod sa librong Solo Flight, makakatanggap din kayo ng librong Finishing Well ni Bob Bufford. Paano? Sagutin lang ang pangalawang tanong na ito. Ano ang Bible verse na binanggit ng host sa katapusan ng show ngayong gabi? A. Matthew 6:33 B. Matthew 3:66 o C. Matthew 6:36. Ang unang 5 makakatawag at makapagbibigay ng tamang sagot sa dalawang tanong ang siyang magwawagi. Kaya, nood na ng The 700 Club Asia. Alipin ka ba ng takot? Minumulto ka ba ng iyong nakaraan? Tatanggapin mo na lang bang talunan ka? Hope is just a text away. 0920-222-8373 or 0917-406-5001.
We're here for you 24/7. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Ay, ang boring ng walang partner. Kailangan ko na yata mag-asawa. Huling biyahe ko na to. Kakaingit naman sila, ang sweet-sweet. Pagtanda ko, sino mag-aalaga sa akin? Single ka ba? Nalulungkot at ang buhay ay walang gana. Heto ang ilang tips on how to maximize your life as a single. Sikaping ituwid ang mga maling pananaw tungkol sa iyong pagiging single. Isantabi ang paniniwalang hindi kumpleto ang pagkatao mo kung wala kang partner sa buhay. Ang tunay na halaga ng isang individual ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Ito ay makukuha sa pamamagitan ng pagkilala mo sa iyong sarili bilang isang magandang likha ng Diyos. Iwasan ang malalaswang babasahin at panoorin. Ang pornografiya ay nagbibigay ng maling konsepto ukol sa sex na maaaring magdulot sa iyo na pumasok sa isang maling relasyon at pwedeng humantong pa sa premarital sex. Mahalaga ang magkaroon ka ng respeto at pagpapahalaga sa iyong sariling katawan. Ngumiti at huwag malungkot sa iyong pag-iisa. Bilang single, malimit na makaramdam ka ng kalungkutan, lalo na pag nakakakita ka ng mga magkasintahan o mag-asawa sa iyong paligid. Isipin mo na lang ang maraming bagay na mas epektibo mong nagagawa dahil single ka. Gamitin ang oras at pera sa tamang paraan. Gugulin ang iyong panahon sa mga makabuluhang bagay tulad ng pagbabasa, sports, at iba pang mga gawain na magpapaibayo ng iyong talento. Mag-volunteer sa isang organisasyon na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan. At habang single ka, pag-aralan mo na ang tamang pagbabudget. Simulan mo na rin ang pag-iipon para sa iyong kinabukasan. Laliman ang iyong relasyon sa Diyos. Buksan ang iyong linya sa Panginoon. Kausapin mo siya at sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong nararamdaman at nararanasan. Higit sa lahat, alamin mo ang magandang plano niya sa buhay mo. And lastly, explore the joy and fulfillment of being single. Masarap maging single. Kaya dapat enjoy it to the fullest. We'll be back after these reminders. Don't go away. Di niya alam kung paano tutugunan ang kalagayan ng anak na may sakit. Ang bunso ko may hika. Pag inuubos siya yung plema niya, may dugo na. Grabe po hirap namin sa kanya. Hindi namin makaya yung kinikita ng asawa ko, pangkain lang po. Kaya po naaawa po kami. Manood ng The 700 Club Asia ngayong gabi at manalo ng librong Solo Flight ni Grace Chong at Francie Lacanilao. Paano? Sagutin lang ang tanong na ito. Ilan lahat ang aso ni Minnie Aguilar? A. 10 B. 7 o C. 5? Oops, teka! Huwag ka munang tatawag. Dahil bukod sa librong Solo Flight, makakatanggap din kayo ng librong Finishing Well ni Bob Bufford. Paano? Sagutin lang ang pangalawang tanong na ito. Ano ang Bible verse na binanggit ng host sa katapusan ng show ngayong gabi? A. Matthew 6:33 B. Matthew 3:66 o C. Matthew 6:36? Ang unang 5 makakatawag at makapagbibigay ng tamang sagot sa dalawang tanong ang siyang magwawagi. Kaya, nood na ng The 700 Club Asia.
Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, donation, receiver's name, halimbawa 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! May Facebook fan page na ang The 700 Club Asia. Hot na hot ito. So for those who are not yet members of the 700 Club Asia community in Facebook, come and join us. Together, let us shout out the goodness of God in our lives. Kalbaryo sa 28 taong gulang na si Suzette, ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Di niya alam kung paano tutugunan ang kalagayan ng anak na may sakit at anak na kailangang pag-aralin. Yung bunso ko may hika. Pag inuubos siya, yung plema niya may dugo na. Grabe po hirap namin sa kanya. Sabi ko, ba't ganon? Kompleto naman siya sa buwan. Pero naano pa rin kasi po maliit nga siya. Kaya po naaawa po kami. Hindi namin makaya yung kinikita ng asawa ko pangkain lang po. Talagang sabi ko sana sa akin na lang yung sakit niya. Kahit pasan ang hirap sa buhay, di pa rin sumusuko si Suzette alang-alang sa pamilya. Binigay ng Diyos yung problema na yun, kakayanin amin. Nasa ganitong kalagayan ang kanyang pamilya nang datna ng Operation Blessing sa Payatas. Free medical check-up at mga gamot ang binigay ng grupo sa mag-ina. At hindi lamang doon natapos ang tulong na tinanggap. Ang anak naman niyang si Angel ay ipinasok sa feeding at schooling program ng Operation Blessing. Masayang-masaya po talaga. Kasi kung di po dahil sa Operation Blessing, hindi po makakapag-aral si Angel sa private. Baka po sa daycare lang po siya. Kasi po sa private, tutok ka po eh. Tutok yung bata, tulad niya, tutok siya. Nagulat ako, madali siyang makakatch up ng mga pinag-aaralan. Salamat po sa pag-alaga. Salamat po sa blessing. Dagdag ng biyaya ng OB sa pamilya, ang negosyong sako-sakong uling at niyog. Masayang-masaya po kasi po, sa ngayon po makakapag-umpisa na po kami ng negosyo na binigay po nila na papangako po naman na pag aayusin namin para po mapalago pa po, para rin po makatulong dun sa iba kong anak na nag-aaral. Ang Operation Blessing, umasa na kahit maliit yun, mapapalago niya at magiging maayos yung pamilya nila sa pamamagitan ng livelihood na yun. Sa mga pagpapalang tinanggap ni Suzette, naging magaan ang kanyang buhay sa tulong ng Panginoong Jesus. Pagpapasalamat ko, binigay ang mga anak ko sa akin. Tsaka po yung Operation Blessing dumating sa amin. Yun po yung pinakauna kong pasasalamat. Tsaka po yun nga yung nawala yung sakit ng anak ko. Para po sa akin, yung mga anak ko po naging tropeo na galing po sa Panginoon. If you want to help our poor kababayans like Suzette, we invite you to become part of Operation Blessing, the humanitarian arm of the 700 Club Asia. With your initial donation of 1,000 pesos and a monthly donation of 500 pesos, you too can become a member of the 700 Club Asia and a partner of Operation Blessing in reaching out to the poorest of the poor. For more information, you can call 810-7717 or 810-7176, or you may log on to obphil.org. Felicia, I'm sure marami na pulot ng mga words of wisdom ang ating mga viewers sa dalawang magkasunod na Miyerkules. Yes, alam mo talagang nakakatuwang kasama si pati ko Nini tsaka si Jackie. And napakita nila, nag-exude talaga yung joy nila. No, na kahit single pa rin sila, yung kanilang kaligayahan or their joy is really in the Lord. Amen, amen. Well, are you looking for a date? Jesus is there, always waiting to be your date. Matthew 6:33 says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things
all these things will be given to you as well. Sa wikang Tagalog, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and your family all the days of your life. God bless you. Bakit ba nakakabagot ang mga buraot? Nabiktima ka na ba ng mga tulad nila? Hindi ko siya titigilan hanggat niya ako nilibre. Bakit maaaring positibo ang asta ng mga buraot? Pagiging ganon ay meron palang mga leadership qualities. Mga libreng decluttering tips para sa magulong bahay. At bihira ang libreng konsulta. Kaya Sis ni Lerma, sa Diyos Pinaubaya, mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, libre niyong mapapanood sa The 700 Club Asia